Hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Nakatuon sa paghihiganti sa politika. Ganyan ang pananaw ni Senator Amy Marcos sa kasalukuyang takbo ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa senadora, tila lihis na ang landas ng administrasyon dahil sa halip na solusyon sa kahirapan ang unahin, politika ang pinagtutuunan ng pansin. Kaugnay ito ng ginawang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga naging reaksyon ng administrasyon sa investigasyon sa Senado na dinaluhan ng mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Senator Amy, sa 3 taon na pamumuno ni PBBM, hindi anya natupad ang mga pangako sa mga proyektong pang-infrastruktura, agrikultura, murang pagkain at pagbibigay ng trabaho. Napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga 3 taon na nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sa ngayon anya, hindi sila nakakapag-usap ni PBBM dahil umano sa mga taong nakapaligid dito sa Malacanang. Sa snake pit, kung sino lumalapit, kanya-kanyang agenda. Hindi naman masaya yung ganon na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to. Sa press briefing ng Malacanang kanina, napag-usapan naman ang campaign advertisement na inilabas ni Senator Amy kagabi. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na fake news ang laman nito dahil hindi anya sumasalamin sa mga kasalukuyang datos ng kagutuman. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Ayon kay Senator Amy, si Vice President Sara Duterte ang pumili ng itim na kulay na tema na kanilang ginamit sa campaign video na inilabas kahapon. Siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Parang totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor. Wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Bagaman inendorso siya ni BP Sara at ni Senator Robin Padilla, hindi naman anya siya sasama sa PDP laban at mananatili lang na independent candidate. Pinayuhan din anya siya ni dating First Lady Imelda Marcos na mag-focus na lang muna sa kanyang sariling pangangampanya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.